Sander. Ingay mula sa telepono ang gumising sa akin. Slowly open my eyes at ang napakagandang mukha ng babaeng pinakamamahal ko ang tumambad sa akin. I can't help but smile to myself. We made love countless times last night. I can't even remember how many times we did it, but all I can remember is how wonderful and magical it is. I won't mind waking up every day with her by my side. Dinampian ko muna ang kanyang ulo ng isang mabining halik bago tumayo at hanapin ang cellphone na kanina pa nag-iingay. Andy is still peacefully sleeping at hindi nagigising sa ingay. She was probably too tired from last night. I look at my phone but it's not ringing. I trace where the sound was coming from at natuntun kong sa bag ni Andy yun nagmumula. I get her phone from her bag and look at her phone. Her mother's calling her. Malamang ay nag-aalala ito dahil hindi siya umuwi kagabi. I don't want to answer the phone dahil siguradong mas magtataka ang kanyang ina kung lalaki ang sasagot ng kanyang telepono. Maya-maya pa ay nawala na ang tunog niyon kaya nagpasya kong ibalik na lang ito sa bag ni Andy at sabihin na lang sa kanya ang tungkol doon. Bago ko man ito maibalik sa kanyang bag ay tumunog itong muli. Mukhang importante ang tawag na ito kaya naisipan kong gisingin na lang si Andy upang masagot ang tawag. Baka mamaya ay emergency yun. Love, your phone keeps on ringing. You should pick it up. Maybe it's urgent. Mahinang yugyug ko sa kanya. Saka ito pinataka ng halik sa labi. Ungon niya na halos hindi namumulat ang kanyang mga mata. Marahil ay dahil sa kunting oras lamang ang itinulog niya. Come on, wake up. Kanina pa tumatawag ang mama mo. Sagutin mo na baka emergency. Wika ko muli dito. Shit, nakalimutan kong magpaalam kagabi. Napabalikwas siya agad sa kama nang mabanggit ko ang tungkol sa kanyang ina. Oh shit. Baka sa mukha niya ang pagkataranta. Ako naman ay nasisiyan lamang na pinapanood ang kanyang mga kilos. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang kanyang telepono. Hello ma, sorry po hindi na ako nakapagpaalam kagabi. Agad niyang sabi nang sagutin niya ang telepono ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin at natigilan siya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Po, anong nangyari? Sige po, pupunta na po ako agad dyan. Gulat na gulat at natatarantang sagot niya sa kausap. Ako naman ay napuno ng pagtataka dahil sa biglang pagkataranta niya. What happened? Tanong ko sa kanya. Mabilis na hinagilap ang mga damit na nagkalat sa sahig at saka nagbihis. Pinalayas daw kami doon sa bahay na inuupahan namin. Pinagtatapon yung gamit namin sa labas ng bahay. May nakabili na daw kasi ng lupa at pinapaalis na kami agad-agad. Naluluhan niyang sagot sa akin. Don't worry, I'll drive you there. I'll just put on my clothes. Maagap kong sagot sa kanya. Nang makapagbihis ay dali-dali kaming lumabas ng hotel. Ilang minuto din ang itinagal namin sa pag-check out. At dahil kilala ko sa hotel na yun, ay hindi na kami nagtagal pa ron. Agad kong pinakuha ang aking sasakyan sa bali assistant. Nang makasakay na kami, ay dali-dali kong pinaandar ang sasakyan patungo sa kanilang bahay. I know where it is. Ilang beses ko na rin siyang hanahatid ron pero hindi niya ako pinapatuloy sa mismong bahay nila dahil nahihiya daw siya sa kanyang tinitirhan. I don't really mind how her house looks. Buong biyahe ay tahimik lamang si Andy, ngunit baka sa kanyang mukha ang hindi siya mapakali. Inabot ko ang kanyang kamay sa kabahagyang iyong pinisil upang iparamdam sa kanya na nandito lang ako sa tabi niya. Kahit anong mangyari, everything's going to be okay. Don't worry too much, I assure her. Isang ngiti lang ang sinagot niya sa akin pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na kami sa bahay nila. Bumungad sa amin ang umiiyak na ina ni Andy at ang dalawa niyang kapatid. Ang kanyang ama naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanilang mga gamit na nasa labas ng dati niyang inuupahan. Anak, nakikiusap akong bigyan pa nila tayo ng palugit sa renta kaso hindi na talaga sila pumayag. 3 buwan na din kasi ang utang natin na renta. Wala ring naipon ang papa mo at hindi rin siya makabali sa trabaho niya.
Naalala pa nga, malala pa nga yan, tinanggal na siya sa trabaho. Anong gagawin natin anak? Saka hindi mapigilang humagulhol ang kanyang ina. Ma, bakit hindi mo sa akin sinabi? Sana ibinigay ko na lang muna sa inyo yung sweldo ko para sa renta ng bahay. Paano ang pag-aaral mo? Malapit ka nang makatapos. Yun na lang ang tangi nating pag-asa para makaahon. Alam kong madami kang bayarin sa eskwela mo dahil hindi naman lahat ay sagot ng scholarship mo ah. Kahit na ma, sana sinabi mo sa akin. Huwag na po kayong umiyak. Gagawan ko po ng paraan yan. While watching them, I can see clearly how kind-hearted Andy is. Gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya. Kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa ikakaginhawa ng buhay ng pamilya niya. Kasama mo ba siya, nak? Wika ng kanyang ina nang mapalingon ito sa gawi ko. Opo ma, boyfriend ko po. Wag po sana kayong magagalit. Pinagbubutihan ko naman po ang pag-aaral ko. Maagap na depensa ni Andy. Alam ko anak at may tiwala ako sa iyo. Pasensya ka na iyo. At sa ganitong paraan pa tayo nagkakilala. Ako si Myla, nanay ni Andy. Pwede mo akong tawaging Tita Myla. Nakangiting tura niya sa akin. It's nice meeting you po, Tita. Sander po, ganting batin ko rito. Saka inabot ang aking kamay upang makipagkamay rito. Maya-maya pa'y lumapit na rin sa amin ang kanyang ama na kanina ay natulala. Boyfriend, angil ng ama ni Andy. Pa, wag mo pong takutin si Sander. Hindi effective yung pag-gangster epic mo. Saway ni Tita Myla sa asawa. Wag mong intindihin tong asawa ko, Sander. Welcome ka sa amin. Tawagin mo lang siyang Tito Robert. Pasensya ka na at hindi kita maalok ng kahit na ano. Naku po, wala pong problema yun. Tutulungan ko na po kayong makahanap ng malilipatan. Hindi kakasya ang ibang mga gamit sa kotse ko kaya mabuti po siguro ay yung mga importanteng bagay lang muna ang kunin nyo. Babalikan na lang po natin yung iba kapag nakahanap na po tayo ng bago nyong malilipatan. Masayang turan ko sa kanila. Sander, pigil sa akin ni Andy. Pagkatapos ay hinila ako palayo sa kanyang mga magulang. Anong ginagawa mo? Nagugulang tanong nito sa akin. Siyempre, tutulungan ko kayong makalipat. Nagugulan ko ding sagot sa kanya. You don't have to do this. Kaya na namin to. Mabuti pa siguro. Umuwi ka na muna. Tatawagan na lang kita. Kapag okay na kami, salamat sa paghatid. Pagtataboy niya sa akin. Do you really think I would let you do this alone? I will help you, don't worry. But Andy, let me do this for you, please. Okay, she finally agreed kaya bumalik na kami sa kung saan naroon ang kanyang mga magulang at kapatid. Alin po ba ang kailangan buhatin? Tanong ko sa kanyang mga magulang. Well, I wanted to impress her parents. Yan na lang sa malapit sa pinto anak, yung maliit na bag na yan. Malambing na tura ng ina ni Andy. I like the sound of her calling me, anak. It sounds so genuine. Agad na akong lumapit sa may pinto upang buhatin ang isang maliit na bag nung marinig ko ang isang boses na tila may kausap sa loob ng bahay. Yes, madam. Nagawa ko na po ang inuutos nyo. Napalis ko na po rito ang pamilyang yon. Huwag po kayong mag-alala at susunod po ako sa usapan. Basta huwag nyo pong kakalimutan yung para sa akin, madam, ha? Hindi ko alam ngunit tila ba ay nagkaroon ako ng ideya sa kung anong nangyayari. Kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay at mabilis na inagaw ang cellphone sa babaeng nagsalita. Hoy, ano ba? Wika ng babae nang bigla itong habulutin ang cellphone sa kanya. Tila naman natulala ito nang makita kung sino ang umagaw ng cellphone niya. Sinamaan ko lamang ito ng tingin at pagkatapos ay inilagay ang cellphone sa aking tenga. Good. Basta siguraduhin mo lang na sa kalsada matutulog ang mga patay gutom na yan. Hindi ko na inantay na matapos ang nagsasalita. What the fuck did you do this, ma'am? Galit na putol ko sa kanya. So you're still with her at talagang nagpapatulong pa siya sa iyo ha. Ngayong wala na silang matiran. Can't you see, son? She just using you and I will never stop until you broke up with her. Babayaran ko ang lahat ng kailangang bayaran para maging miserable ang buhay nila. Gagamitin ko ang lahat ng connection ko para lamang masiguradong naghihirap sila
Nang mahirap pa sa daga, dinig na dinig ko ang malalim na paghinga ng aking ina sa kabilang linya. Halata ang pagpupuyos nito sa galit, and I'm sure that mother will do everything that she'd written. Hindi na ako sumagot sa kanya at mabilis na pinatay ang tawag. Madilim ang aking mukhang bumaling sa babae na kausap kanina ng aking ina sa inabot dito ang cellphone niya. Lumabas na ako upang bumalik kay Andy. Paglabas ng pinto ay kinuha ko na rin ang bag na dapat ay kukunin ko sa kanina. Nakuha niyo na po ba ang mga dapat niyong dalhin? Hahanap na lamang po kayo ng truck na maaaring magdala ng mga maiiwan yung gamit. Ang importante po ngayon ay makahanap tayo ng mas maayos niyong malilipatan. Wika ko sa kanila nang tuluyan na akong makalapit. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Wika ng ina ni Andy. Salamat, iho. Payak na tura ng ama ni Andy. Marahil ay hindi pa nito tanggap ang pagkakaroon ng boyfriend ni Andy, ngunit wala na itong magawa. Dahil payag naman ang may bahay nito. Thank you, Sander. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Malambing niyang wika sa akin nang makalapit dito. You would never have to wonder how was it is if I'm not here because I will always be here. I hope so. Ilang oras na din ang tinagal ng aming paglilibot bago kami tuluyang nakahanap ng bago nilang malilipatan. It was a decent apartment na hindi rin ganon kamahalan ang renta. Mas mahal nga lamang ng kaunti kumpara sa dati nilang tinutuluyan. I paid for the 1 year advance and 2 months deposit ang renta ng apartment. Kaya naman, laking tuwa ng may-ari ng lilipatan. I have enough money in the bank na hindi hawak ng aking ina. Simula kasi nang nalaman nito ang tungkol sa relasyon namin ni Andy, ay ipinapres niya ang lahat ng bank account ko. Mabuti na lamang at meron akong isang bank account na hindi alam ni Mami. Kaya kahit papano ay meron akong naipambayad sa bagong titirhan nila Andy. This is the less I could do to compensate the trouble that my mom did to them. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kahit sana yung 1 month advance and 1 month deposit na lang ang binayaran mo para mas madali kong mabayaran sa'yo. Ang laki nung 1 taon, baka matanda na ako. Di pa kita mabayaran. Wika niya sa akin. Nang kami na lang naroon, ang mga magulang kasi niya ay bumalik na at sa truck na inarkila upang maghakot. Ang dalawa naman niyang kapatid ay natutulog na sa kwarto. Mabuti na lang ay may naiwang kama ang dating tumira doon na siyang ginamit ng mga kapatid ni Andy na tutulugan pansamantala. I promise to take care of you, right? You don't have to pay for that. Tulong ko sa inyo yun, wika ko sa kanya. Saka hinapit ko siya sa akin upang magkadikit ang aming mga katawan. You know how I feel about that. Ayokong umasa sa pera mo. Magtatrabaho ako at babayaran ko ang lahat ng ginastos mo dito. Kaya ilista mo yun ha, seryosong tura niya sa akin. Natatawa na lang akong niyakap siya at saka muling nagsalita. Sige, ganito na lang, kailangan mo siyang bayaran hanggang sa tumanda ka at uugod-ugod, pabirong turan ko sa kanya. Grabe ka naman ha. Pero hindi malabong ganun ang mangyari dahil ang laki ng binayad mo dito sa bahay at pati na rin ang renta ng truck. Nakangiti na rin sagot niya sa akin. Di mabuti at least kasama kitang tatanda. Seryosong wikang ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nakita ko ang biglang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa aking sinabi, I want to spend the rest of my life with you. Gusto kong magkasama tayong tatanda. Habang nakatitig sa kanyang mga mata, ay napansin ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. I want that too. I want to spend the rest of my life with you, Mr. Sander Rodrigo de la Torre. Pagkasabi noon ay may bagyo siyang tumingkayad upang maglapat ang aming mga labi. Sander, umaga na. Nang tuluyang matapos ng paghakot nila si Andy, kaya naman hindi na rin ako umalis doon sa kanila. At doon na lang ako nagpalipas ng gabi, although didn't really have enough space for me to sleep. Kaya sa mahabang upuan na rata nila ako pinahiga. Saglit upang makapagpahinga, upang kahit papano ay makatulog ako bago magmaneho. I don't want to be rude, kaya tinanggap ko na din ang alok nila kahit na alam kong hindi naman ako makakatulog roon. I've been used to wide and soft bed, kahit ang matulog sa maganda at malambot na couch ay hirap ako. Andy keeps on insisting on being with me while I'm sleeping on.
Vince, but I refuse. I don't want her to see how uncomfortable I am. I know she will definitely felt guilty about it. Pinalipas ko lang ang ilang minuto upang masigurong tulog na sila bago ako lumabas at nilako na lamang ang pinto bago ako tuluyang umalis. I wanted to stay at my condo at get some sleep, but I decided to go our mansion. I need to talk to my mother about what happened yesterday. Masigla akong binati ng mga kasambahay at guards ng mansyon, but I'm not in the mood for greetings. I am furious right now. Nagtuloy-tuloy ako sa kusina dahil siguradong naraw na ang aking mga magulang sa ganitong oras at nag-aalmusal. Ma'am, we need to talk. Bungad ko sa aking ina na kasalukuyang humihigop ng tsaa. Son, that's not the proper way to greet your mother. In the morning, sabad ng aking ama, no matter how horrible my mom is, my dad really loves and adores her so much, and I can't see the reason why. Did you know what mom did to my girlfriend, Dad? Inis na sagot ko naman sa kanya. No, I don't. But that doesn't give you the right to disrespect your mother, especially in front of the meal. Sit down and have some breakfast. Pag-uusapan niyo ng mami mo, yan ang maayos. I didn't raise you to be like that. Seryosong turan sa akin ng aking ama. Are you with mom on this, Dad? Tanong kong muli at hindi pa rin umuupo sa upuan. No, I don't know anything about what you are talking about, but whatever it is, I know your mom just wants the best for you. Mahinahon pa rin sagot sa akin ng aking ama. There's no use in arguing. Alam kong kahit kailan ay hindi ako papanigan ng aking ama. It's always like that. He let my mom run everything. Bagsak ang balikat na umupo na lamang ako sa upuan. Nakatabi ng aking ama at sa tapat ko naman nakaupo ang aking ina. What do you want, mom? Bakas ang pagsuko ng aking tinig. I know I can't win on this. My mom has all the connection and resources to do everything according to her bidding, and I can't do anything about it. I have a lot of money in the bank that I saved from the excess money that my parents give to me ever since, but that's not enough to protect Andy and her family from my mom. I need to think of better ways on how to protect her. I already told you that what I want, son. That gold digger, hindi nito natapos ang sasabihin dahil malakas kong hinampas ang lamesa. Don't ever call her that. She's nothing like that. Madiin at puno ng galit kong turan sa aking ina. I am still trying my best not to say or do anything disrespectful with my mom, regardless of her being snobbish. She's nothing but a good mother to me. Fine, if you say so, but that doesn't change the fact that she doesn't fit into our society, not even to our family. Please, son, I just want the best for you. I know a lot of women who comes to a wealthy and respectable family. I will introduce them to you. Wika nito na patuloy pa rin sa pagkain. And what if I don't break up with her? I asked. Hindi ito sumagot, bagkus ay kinuha lamang ang kanyang telepono at pagkatapos ay may tinawagan. Nakatingin lamang sa akin ang aking ina habang hinaantay nitong sumagot ang nasa kabilang linya. Hayden Lopez, good morning. Sorry to disturb you this early. I just want to talk about one of your scholar. Yes, her name is Andrea Isabel Martinez. Madilim ang mukhang. Nakatitig lamang ako sa aking ina. She's looking at me with a smirk in her face. She clearly knows that she'd already won at this point. Yes, then, I want you. Hindi ko na siya pinatapos. I already know where is this going to. Ma'am, maikling wika ko sa kanya upang makuha ang atensyon nito. Then Lopez, I will just call you again later. Pagkatapos noon ay binaba na nito ang telepono. She's now smiling from ear to ear, knowing that she can finally make me do her bidding. Ang aking ama naman ay patuloy lang sa pagbabasa nito ng dyaryo at pag-inom ng kape. Now, son, I want you to decide and think about this carefully. If you do as I say, I will not interfere in the life of your little girlfriend ever again. In fact, I will tell the dean to give her full scholarship, including miscellaneous
fee, book, and other allowances. Just break up with her. Nawala na ang ngiti sa mukha ng aking ina. Seryoso na ito ngayon kaya labas na labas ang pagiging sopistikada ng kanyang mukha. I want to take up medicine and be a neurosurgeon. Yun lang ang tangi kong nasabi. If she wants me to break up with Andy, I need to at least take advantage of this bargain. I will not be their corporate slave anymore. What? Sabay natural ng aking mga magulang. You are asking too much from me, ma'am. This is nothing compared to what you are asking me for. This time, I know how to play their game. I realize that fighting my mom with my current resources is a clear loss. I need to gain more power and money in order for me to protect Andy. I'm sorry, my love. I need to let you go for now, but I promise I will take you back when the time is right. That's a waste of time. Why do you need to be a doctor when all you need to do is run our businesses? You should focus on managing our businesses. Noon lamang sumabad ang aking ama sa aming usapan. Of course, he only think about his money in his businesses. If it doesn't affect him directly, he doesn't care. I don't care about your businesses. That's my bargain, mom. If you want me to break up with Andy, you will do what you just said a while ago. Let her be and do not interfere with her life ever again. Matigas na turan ko sa aking ina. Fine, what that will do. But we will not support you if you want to study medicine. You're on your own with that. What's important to me is that you are far away from that woman. Nakangising tura ng aking ina. No, I will not allow that. Muling sabad ng aking ama. I had enough of this. I don't have any reason to stay here anymore. Kontento na ako sa pinapangako ng aking ina sa ngayon. Tumayo na ako at hindi na binigyan ng pagkakataon makatapos ang aking ama sa kung anumang pagtutul ang sasabihin niya. Agad kong tinawagan ang kaibigan ko si Magnus upang tulungan ako sa ilang mga bagay na kailangan kong gawin sa pagpasok sa pagdodoktor. I chose a well-respected medical school in the US. I decided to study abroad. Mas mabuti na yung malaya ako sa pamilya ko at malaya ako kay Andy. I don't know how long can I hold myself na hilahin siyang pabalik sa akin kung sakaling manatili ako rito. This is not the right time for us. I'm not powerful enough to protect her from anyone, but I will come back for her. That's for sure. Ilang linggo ko ding inasikaso ang mga kakailanganin ko sa pag-aaral ko sa ibang bansa. I didn't take any pre-med courses kaya kailangan kong magsimula sa umpisa.